Ayoko nang bumalik sa Amerika, gusto ko nang manirahan sa Pilipinas. 3 minuto pa lamang ang nakakalipas mula nang lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. Bakit bigla na lang napahagulgol at tumawag sa kanilang mga magulang ang mga anak ng top 1% ng Amerika, mga kabataang dapat sana ay sanay na sa luho ng mundo upang magmakaawa na ayaw na nilang umuwi. Ito ang katotohanan sa likod ng isang educational field trip na nauwi sa isang malaking gulo na ngayon ay inaaksyonan na maging ng US Department of Education. Ang bumihag sa kanilang mga pusong hindi man lang na tinag ng makita ang New York o London ay hindi ang mga sikat na tourist spots o ang pinakabagong teknolohiya. Ito ay isang himala ng pang-araw-araw na buhay na madalas nating mga Pilipino ay inaakalang normal at pinalalampas na lang. Isang kwento ng 48 oras na pananatili na bumago sa pananaw nila sa buhay at maging sa kinabukasan ng kanilang bansa. Ihanda ang inyong mga panyo at panoorin ang kwentong ito. Mga estudyante mula sa isang prestihiyosong paaralan sa Amerika na nagpunta sa Maynila para sa field trip na mangha sa loob lamang ng 3 minuto pagkarating sa Naya at tumanggi pang umuwi. Ito ang nakakagulat na dahilan. Sa kasalukuyan, ang US Department of Education sa Washington, D.C. ay nasa gitna ng matinding kaguluhan. Ayon sa datos ng gobyerno ng Pilipinas, ngayong 2025, tumaas ng 68% kumpara sa nakaraang taon ang bilang ng mga turistang Amerikano na umabot sa 203,000. Lalo na sa mga kabataang Amerikano, napakataas ng popularidad ng Pilipinas at dumarami ang mga international schools na pinipili ang Maynila bilang destinasyon ng kanilang field trip. Kabilang dito ang kilalang New York Premium International School, isang paaralan na para lamang sa mga anak ng top 1% o mga nasa alta sosyedad. Ang pagpunta ng 10 babaeng estudyante mula sa paaralang ito para sa isang espesyal na field trip ay naging mainit na usapin sa social media. Gusto ko nang tumira sa Pilipinas, ayoko nang bumalik sa Amerika. Isang estudyante ang tumawag sa kanyang mga magulang 3 minuto pa lamang matapos lumapag sa Naya at nakiusap na hanapan siya ng paraan para makapag-aral sa Pilipinas. May isa pang estudyante na sa sobrang pagmamahal sa Pilipinas ay nagtangka pang magtago sa huling araw ng kanilang biyahe para hindi na makauwi. Ano nga ba ang nakita ng mga anak mayaman na ito sa Pilipinas? Bago natin simulan ang kwento bilang pampalakas ng loob sa paggawa ng video, pakiclick ka ng subscribe at like button. Maraming salamat sa lahat ng manunood na sumuporta sa akin hanggang ngayon. Hangad ko ang inyong kalusugan at kaligayahan hanggang sa huling araw ng taong ito. Kung sinusuportahan niyo ang Pilipinas, paki-comment sa ibaba ng Laban Pilipinas. Ako si Sofia, 18 na taong gulang, nag-aaral sa New York Premium International School. Ang aming paaralan ay isa sa pinakamagagandang paaralan sa Amerika. Ang karamihan sa mga estudyante ay anak ng mga matataas na opisyal executive ng malalaking kumpanya at mga tanyag na abogado. Ang tatay ko ay executive sa isang kumpanya ng enerhiya at ang nanay ko naman ay isang international lawyer. Kaya naman bata pa lang ako, nakapunta na ako sa iba't ibang bansa sa Europa. Paris, London, Rome, Berlin, kahit saan ako magpunta parang pare-pareho lang. Lumang mga gusali, mataas na presyo ng bilihin at mga taong hindi palang ngiti. Pero may din isang lugar na talagang kinasasabikan ko, iyon no ay ang Pilipinas, na sa totoo lang adik na adik ako na sa P-pop at mga teleserye ng Pilipinas. Tuwing gabi palihim akong nagsusuot ng earphones para manood ng videos ng mga Pilipinong idolo. Nanonood din ako ng mga drama na may subtitle para matuto ng Tagalog ng paunti-unti. Ngunit iba ang pananaw ng aking mga magulang. Sophie, Pilipinas ka mo. Alam mo ba kung nasan yun? Ang tingin lang ng tatay ko sa Pilipinas ay isang maliit na kapuluan sa Asya. Ganon din ang nanay ko. Hindi ba mas makakabuti kung sa Europa o sa ibang parte na lang ng Amerika tayo tumingin? Pero hindi ako sumuko. Nang magkaroon ng butuhan sa paaralan para sa pupuntahan ng field trip, natural na pinili ko ang Pilipinas. Ang nakakagulat, higit sa kalahati ng mga kaibigan ko ang pumili rin sa Pilipinas. Doon ko naramdaman kung gaano nakalalim ang impluensya ng kulturang Pilipino sa mga kabataan sa Amerika. Sa huli, nagdesisyon ang paaralan na sa Pilipinas gawin ang field trip. Noong gabi bago ang alis, hindi ako makatulog sa sobrang excitement. Hindi ako makapaniwala na makakapunta na ako sa Pilipinas. Pero kasabay nito may kaunti rin akong pag-aalala. Baka iba ang Pilipinas na nasa isip ko kaysa sa realidad. Paano kung madismaya ako? Yan ang mga tumatakbo sa isip ko. Habang papunta sa airport, sinabi ng nanay ko, "Huwag kang masyadong umasa.
Malit na bansa lang yun, hindi katulad ng Europa. Tumango ako pero sa loob-loob ko gusto kong sumagot. Walang alam si Mami tungkol sa Pilipinas. Nagkita-kita kami ng mga kaibigan ko sa airport, lahat ay masaya. Ang aming gurong tagapatnubay ay si Miss Helen Peters. Siya ay isang veteranang guro na may 30 taong karanasan. Mahigpit siya pero tunay na nagmamalasakit sa mga estudyante. Bago kami umalis, tinipon kami ni Miss Helen at sinabing, lahat kayo panatilihin ang magandang asal at sundin ang mga patakaran. Kinakatawan natin ang Amerika. Tumango kami. Sumakay kami sa eroplano at tumingin sa bintana. Ang kulay abong langit ng New York ay unti-unting lumayo. Matapos ang mahabang biyahe sa wakas ay lumapag kami sa Naya. Alas 11:20 ng gabi nun. Sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano, bumilis ang tibok ng puso ko. Sa wakas nakatapak na ako sa lupa ng Pilipinas. Pagkalampas sa gate at pagpasok sa terminal, kusa na lang bumuka ang bibig ko. Ma'am, airport po ba talaga ito para siyang mall o hotel? Kahit gabi na ang airport ay maliwanag na parang tanghali dahil sa mga ilaw. Ang sahig ay nakintab na parang salamin. Ibang-iba ito sa airport sa New York. Sa airport sa New York, paglagpas ng alas 10 ng gabi, halos sarado na ang mga tindahan. Ang paglilinis ay nagsisimula pa lang kinabukasan ng umaga. Ang sahig ay madalas marumi at ang mga empleyado ay masusungit. Pero dito iba. Sa bawat kanto ay may mga empleyadong nakangiti at naghihintay. Nakita ko ang isang janitor na tumigil sa paglilinis ng may dumaang pasahero, yumuko at bumati. Totoo ba ito? Kinusot ko ang aking mga mata. Ito ay isang tanawin na hinding-hindi makikita sa Amerika. Hinawakan ng isa kong kaibigan ang braso ko at bumulong. Sophie, grabe dito! Gabi na pero ang linis at ang daming tao. Tumango rin ako. Nang pumila kami sa imigrasyon, nagulat ako ulit. Kahit na kami ay isang grupo ng mga banyagang estudyante na hindi inaasahan, hindi nataranta ang mga opisyal. Sa halip agad na nagpadala ng staff na marunong mag-Ingles at tumulong sa amin. Good evening! Welcome students! Napakaganda ng pagtanggap. Nagkatingin na kami ng mga kaibigan ko sa gulat. Dahil sa aming edad, dahan-dahan at maayos na ipinaliwanag ng staff ang lahat ng proseso, mula sa pagsulat ng arrival card kung saan kukunin ang bagahe hanggang sa schedule kinabukasan. Kung meron kayong hindi naiintindihan o kailangan, huwag po kayong mahihiyang magsabi. Kailan ko ba huling naranasan ang ganitong klaseng pag-aasikaso? Sa mga airport sa Europa, madalas kaming baliwalain o diskriminahin dahil kami ay mga turista. Hindi lang isa o 2 beses nangyari iyon. Tumayo ako sa harap ng electronic gate dahil hindi ako pamilyar sa makina, nalito ako. Agad na lumapit ang isang staff at mabait na itinuro ang gagawin. Pakilagay po dito ang passport at tumingin sa screen. May English option po diyan. Nang tingnan ko ang screen, napakadali nitong sundan. Pagkatapos ko lumingon ako at nakita ko ang mga kaibigan ko na manghang-manghari habang ginagamit ang mga makina. Pumunta kami sa baggage claim area. Sa malaking screen nakalagay kung nasaan na ang mga bagahe. Sa New York, madalas inaabot ng 1 oras bago makuha ang bagahe. Hindi mo alam kung saan napunta at walang empleyadong matatanungan. Pero dito ang lahat ng kasistema ay tumpak at mabilis. Wala pang 7 minuto lumabas na ang malita ko. Habang hinihintay ang iba, kinuha ko ang smartphone ko at nag-message kay Daddy. Dad, pwede mo ba akong hanapan ng impormasyon tungkol sa mga universidad sa Pilipinas? Grabe dito, sobrang ganda. 3 minutes pa lang ako nakakarating pero in love na ako. Pagka-send ang message, saka ko lang napagtanto ang sinulat ko. Universidad sa Pilipinas, hindi ko namamalayan na pumasok na pala sa isip ko yon. Hindi pa nga ako nakakalabas ng airport. Pero nararamdaman ko na. Ang bansang ito ay ganap na naiiba sa iniisip ko, mas maunlad, mas detalyado at mas mabait. Tinawag kami ni Miss Helen. Okay, papunta na tayo sa hotel. Nakuha niyo na ba ang mga gamit niyo? Tumango kami at sumunod sa kanya. Habang papalabas ng airport, panay ang tingin ko sa paligid. Mga 2 oras na kainan, convenience stores, money changer. At kahit pharmacy, lahat ay malinis, maliwanag at maayos. Paglabas ng airport, sumalubong sa amin ang mainit na hangin ng gabi. Pumunta kami sa sakayan ng bus. Dumating ang bus, inilagay namin ang mga gamit at sumakay. Malinis ang loob ng bus at komportable ang mga upuan. Lumingon ang driver at nagsabi sa Ingles, "Welcome to the Philippines. Darating tayo sa Maynila sa loob ng humigit kumulang 1 oras. Pakisuot po ang inyong seatbelt." Alam niyang mga banyaga kami kaya nagmalasakit siya. Isinuot ko ang seatbelt at tumingin sa labas ng bintana.
Umalis ang bus at unti-unting lumayo ang Naya. Tumambad sa amin ang Skyway papuntang sentro ng Maynila. Kahit gabi na maliwanag ang kalsada at maayos na tumatakbo ang mga sasakyan. Ang mga kalsada sa New York kapag gabi ay madilim at delikado pero dito ay ibang-iba. Itinuro ng isang kaibigan ko ang labas at sumigaw. Tingnan niyo, yun ang daming bukas na convenience store. Tumingin kaming lahat. Totoo nga, bawat kanto ay may maliwanag na tindahan at may mga taong labas-masok. Hating gabi na samantalang sa New York sarado na ang karamihan sa mga tindahan ng alas 10. Tumango ang lahat sa sinabi ng kaibigan ko. Sa sandaling yon, nakita namin ang mas nakakagulat na tanawin. May mga babaeng naglalakad ng mag-isa. Lampas alas 1 na ng madaling araw pero may mga babaeng naka-earphones at parang naglalakad lang ng walang takot. Wala silang bahid ng pangamba. Hindi ko maisara ang bibig ko. Sa Amerika, hindi mo ito mai-imagine. Sa New York, ang paglalakad ng babae ng mag-isa lagpas alas 10 ng gabi ay halos ipinagbabawal na dahil sa sobrang delikado. Nakawan karahasan, kidnapping yan ang laging laman ng balita. Kaya ako hindi ako lumalabas ng mag-isa sa gabi. Laging kasama si daddy o ang driver. Pero dito sa Pilipinas iba. Mag-aalas 2 na ng madaling araw pero kampanting naglalakad ang mga babae. Nakatingin pa sila sa smartphone nila habang naglalakad. Ma'am, hindi po ba delikado ang mga babaeng? Yun, tanong ko kay Miss Helen, gulat din si ma'am na tumingin sa labas at tinanong ang driver, ligtas po bang maglakad ang mga babae dito kahit gabi? Tumawa ang driver at sumagot, oo naman po, ligtas po dito kahit gabi. Kahit mga babae pwedeng maglakad ng panatag. Nang marinig ko yun, uminit ang pakiramdam ng dibdib ko. May bansa palang ganito, nagkatingin na ng mga kaibigan ko gulat na gulat. Naiisip ko ito ang itsura ng tunay na maunlad na bansa. Hindi naglalakihang gusali o mamahaling brand kundi isang bansa kung saan ang mga mamamayan ay ligtas na nakakapaglakad sa gabi. Iyon ang tunay na maunlad. Nagpatuloy ang bus patungong Maynila. Habang papalapit sa sentro BGC, Makati, nakita namin ang mga nagtataasang gusali. Ang mga glass skyscrapers ay nakatay sa gitna ng gabi. Bawat gusali ay may magagandang ilaw at ang iba ay may LED screens na nagpapakita ng mga video. Wow, parang futuristic city mga ang sabi ng kaibigan ko. Totoo nga, ibang-iba ang pakiramdam kumpara sa mga lumang lungsod sa Europa. Ang Paris at London ay maganda ang mga lumang gusali pero may kalumaan na. Pero ang Maynila particular ang BGC ay moderno, sopistikado at punong-puno ng enerhiya. Nang dumaan kami sa isang malaking tulay, halos mapigil ko ang hininga ko. Ang ganda ng night view. Ang mga gusali sa magkabilang panig ng ilog, ang mga ilaw, ang refleksyon sa tubig, lahat ay perpekto. Sophie, pikturan mo. Tinapik ako ng kaibigan ko. Nagmamadali kong kinuha ang phone ko at kumuha ng litrato. Pero hindi kayang hulihin ng kamera ang ganda nito. Kailangan makita mo ng personal. Alas 2:30 ng madaling araw nakarating kami sa hotel sa Makati. Pagbaba ng bus, tumingin ako sa paligid. Ang nakakagulat, buhay na buhay pa rin ang paligid ng hotel. May mga 7 oras na kainan at may mga tao sa convenience store. May mga naglalakad pa ripon sa kalye. Sa New York, tulog na ang lahat sa oras na ito pero ang Maynila ay hindi natutulog. Pumasok kami sa lobby ng hotel. Malinis at moderno ang interior. Habang nag-check-in, napansin ng staff ang edad namin kaya binigyan kami ng kwarto sa tahimik na floor. Dahil mga estudyante po kayo sa tahimik na floor namin kayo inilagay, magpahinga po kayo ng mabuti. Ingles ang gamit nila at dahan-dahan kaya naintindihan namin agad. Detalyado nilang ipinaliwanag ang oras ng almusal at mga pasilidad sa paligid. Kung may kailangan po kayo, tumawag lang sa front desk. 24 hours po kaming handang tumulong. Ang pinaka nakakaantig ay ang taos pusong pagbati. Welcome to the Philippines, enjoy your stay. Ang mga salitang iyon na may kasamang ngiti ay nagpainit sa puso ko. Sa elevator paakyat sa kwarto na sinabi ng kaibigan ko, Sophie, ang layo ng Pilipinas, sa iniisip ko. Tumango ako. Oo, mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Airport pa lang at hotel ang nakikita natin pero parang ibang mundo kumpara sa Amerika. Sumang-ayon din ang iba. Oo nga, hindi ako makapaniwala na ganito kaligtas, kalinis at kabait ang mga tao kahit gabi. Pagpasok sa kwarto, malinis at komportable ang paligid, malambot ang kama at nakintab ang banyo. Binuksan ko ang bintana at tumingin sa ibaba. Mag-aalas 3 na pero marami pang ilaw sa kalsada. Convenience stores, kainan, cafe, bukas lahat. At may mga taong labas-masok. Hindi natutulog ang lungsod na ito.
Doon ko napagtanto kung bakit mabilis umunlad ang lugar na ito. Ang mga tao dito ay walang tigil sa pagtatrabaho at pagsisikap, pero kasabay nito mukha silang masaya. Hindi parang napipilitan kundi parang sarili nilang desisyon ang kumilos. Humiga ako sa kama pero hindi ako dinalaw ng antok. Maraming tumatakbo sa isip ko. Ang first impression sa airport ang ligtas. Nakalsada sa gabi ang buhay na lungsod sa loob lang ng ilang oras baliktad na ang mundo na kilala ko. Ang mga bagay na akala ko ay normal sa Amerika hindi pala dapat normal. Ang hindi makapaglakad ng mag-isa sa gabi ang pagsasara ng lahat ng tindahan. Ang madilim at maruming airport, ang masusungit na staff, akala ko ay ganun talaga ang mundo. Pero nang makarating ako sa Pilipinas, nalaman ko na pwedeng magbago ang mundo. Pwedeng gumawa ng mas ligtas, mas malinis at mas mabait na lipunan. At hindi ito himala kundi resulta ng disiplina at sistema. Kinuha ko ang phone ko at nag-message kay Mami. Mami, totoo bang ganito sa Pilipinas, ibang-iba sa iniisip mo? Bukas pag marami na akong nakita, magme-message ulit ako. Love you. Pagkababa ng phone, tumingin ulit ako sa bintana. Ang gabi sa Maynila ay maliwanag at puno pa rin ng buhay. Sa mga susunod na araw, ano pa kaya ang makikita ko, anong sorpresa pa ang ibibigay ng Pilipinas, kinakabahan ako sa tuwa. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maimbing o mas tamang sabihin ayokong matulog. Gusto kong damhin ang sandaling ito. Sa isip ko nangako ako. Sa biyaheng ito itatatak ko sa isip ko ang lahat tungkol sa Pilipinas. At balang araw babalik ako dito. Baka mas matagal na. Baka mag-aral ako magtrabaho o dito na manirahan. Yun ang kutob ko. Lumipas ang unang gabi. 4:00 ng madaling araw nang makatulog ako. Pero kahit sa panaginip naglalakad ako sa kalsada ng Maynila, mag-isa ligtas at malaya ang karanasang hindi ko magawa sa Amerika. Nagising ako ng 6:00 ng umaga dahil sa jet lag, tumingin ako sa orasan 6:05 a.m. Sa New York gabi pa lang, pagod ang katawan ko pero gising na gising ang diwa ko. May narinig ako ng nagbubulungan sa hallway. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang 6 kong kaibigan na gising din. Sophie, hindi ka rin makatulog? Oo, dahil sa jet lag. Bakit kayo nandito? Gutom na kami, gusto naming kumain, may bukas kayo sa oras na tape. Nagkibit balikat sila. Sa New York, mahirap maghanap ng matinong kainan bago mag 8:00 ng umaga. Kumatok kami sa kwarto ni Miss Helen. Gising na rin siya. Ma'am, gutom na po kami. May makakainan po ba? Nag-alala rin si Ma'am pero tumawag siya sa front desk. Maya-maya lumiwanag ang mukha niya. Good news, girls. May dun 24 oras na kainan daw sa tabi ng hotel. 24 oras nagulat kaming lahat. 6:00 ng umaga pwede nang kumain. Hindi ito maiisip sa Amerika. Nagbihis kami agad at lumabas. Paglabas ng hotel, nagulat na naman ako. 6:30 a.m. pa lang pero buhay na ang kalsada. Mga empleyadong naka-uniforme na nagmamadaling pumasok, mga nagjo-jogging, at mga taong lumalabas sa convenience store. Ang umaga sa New York ay tahimik pero sa Maynila nagsimula na ang araw. Ang kainan ay nasa tabi lang talaga. Pagpasok namin, amoy agad ang masarap na pagkain. Mas marami ang tao kaysa sa inaasahan ko. Isang lalaking nagbabasa ng dyaryo habang kumakain, estudyanteng may laptop, at mga mukhang pagod na empleyado galing night shift. Natural lang silang kumakain ng almusal. Nang makita ko ang menu, nanlaki ang mata ko. Tapsilog beef at itlog, 100 pesos, chicken meal, 120 pesos, sopas, 80 pesos. Kung i-convert sa pera ng Amerika, hindi ka paniwala ang mura. Ang 100 pesos ay nasa $2 lang. Sa New York, kailangan mo ng hindi bababa sa $15 hanggang $20 para sa ganitong meal. Nakita ko kung gaano ka-reasonable ang presyo dito. Hindi kami pinagtaka ng mga staff kahit banyaga kami. Kinausap sila ni Miss Helen sa Ingles. Mabagal at maayos na sumagot ang waiter at itinuro ang menu. Ipinaliwanag niya isa-isa kung ano ang masarap para sa mga estudyante. Naantig ako sa ganitong malasakit. Sa mga dinner sa Amerika, madalas masungit at mabagal ang serbisyo. Pagka-order, nagulat kami na wala pang 5 minuto ay nasa mesa na ang pagkain. Tapsilog, tosilog, arroz caldo, mga pagkaing Pilipino na ngayon lang namin nakita. Tinikman ng kaibigan ko ang tapa. Wow! Isang kagat pa lang lasang-lasa na ang sarap. Ang sarap! Sigaw ko rin sakto ang timpla. Naubos ko agad. Ang arroz caldo ay iba rin. Ibang level kumpara sa instant na kinakain namin sa Amerika. Malasa at mainit. 7 tao kaming kumain ng marami pero nang magbayad nagulat kami ulit ang total bill ay nasa 1,000 pesos lang. Sa pera ng Amerika nasa $18 lang yun, sa New York pang isang tao lang yun. Halos 3 beses ang diferensya. Nakangiting nagtanong ang waiter, nagustuhan niyo po ba ang pagkain?
Sumagot si Miss Helen, "Yes, very delicious, thank you." Inirekomenda pa ng waiter na subukan namin ang sinigang at adobo sa susunod. Paglabas, hindi matigil ang mga kaibigan ko sa paghanga. Ang sarap ng pagkain, ang mura, tapos ang ganda ng service. Perfect. Oo nga, tapos bukas pa ng 6 a.m. Tumango ako habang nag-iisip. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang agwat ng Amerika at Pilipinas. Hindi lang sa ekonomiya kundi sa ginhawa ng buhay at kalidad ng serbisyo. Bumalik kami sa hotel at dumaan sa convenience store. Isa na namang gulat. Kahit madaling araw kasing linis ng mall at puno ng paninda, ang mas nakakagulat parang one-stop shop ito. Pwede kang magbayad ng bills, magpadala ng pera at bumili ng load. Sa Amerika, tindahan lang ng pagkain ang convenience store. Dito parang life center. Bumili ang mga kaibigan ko ng snacks, sikat ang mga local chips at drinks. Sa cashier, ang bilis ng proseso, scan ng barcode, tap ng card tapos na. Nakangiti pa ang cashier, "Welcome to the Philippines, enjoy po." Sabi ng kaibigan ko, ang Pilipinas ay bansa ng 24 oras na ginhawa. Pwede mong gawin ang kailangan mo kahit kailan. Totoo nga. Napansin ko rin yung linis ng kalsada pabalik. Walang kalat. May mga Metro Age street sweepers na naka-orange na nagwawalis na. Ang buong lungsod ay parang isang organismong gumagalaw ng perpekto. Sa New York, madalas marumi ang mga iskinita, pero dito malinis. Pagdating sa lobby, gising na rin ang ibang estudyante. "Saan kayo galing?" tanong nila. "Kumain kami ng almusal, may 24 hours na kainan diyan." Inggit na inggit sila. 9:00 ng umaga nagsimula ang aming pagtuklas sa Pilipinas. Ang unang destinasyon ay ang parke sa tabi ng Manila Bay or BGC. Inirekomenda ito ng hotel staff kay Miss Helen. Sumakay kami sa modernong bus jet train system gaya ng BGC bus o MRT kung hindi rush hour. Pagpasok sa istasyon, nagulat na naman ang mga estudyante. Sobrang linis, kintab ang sahig at walang gasgas ang pader. Ibang-iba sa madilim at lumang subway ng New York. Malamig ang aircon at maayos ang pila. Tingnan niyo, nakapila sila ng maayos. Bulong ng kaibigan ko. Sa subway sa New York, nagtutulakan at nag-aagawan ang mga tao. Tumingin ako sa screen, nakalagay kung ilang minuto darating ang tren. 3 minutes arriving. Tinininan ng kaibigan ko ang relo niya. Eksaktong dumating ang tren, walang delay. Pagbukas ng pinto, tumabi muna ang mga sasakay para makalabas ang mga bababa. Walang tulakan. Sa loob ng tren, napakalinis. Walang graffiti, malinis ang sahig, malamig at tahimik. Pero ang pinakanakakagulat ay ang sigaw ng kaibigan ko habang nakatingin sa phone. "Guys, may signal at internet sa loob ng tren." Totoo nga, mabilis ang internet kahit nasa biyahe. Nakakapag-play ng video ng walang putol. Sa subway sa New York, madalas walang signal. Agad na nagpadala ng litrato ang mga kaibigan ko sa pamilya nila sa Amerika. Nag-message din ako kay Mami. "Mami, may internet sa tren at sobrang disiplinado ng mga tao, nakakashock." Paglabas namin sa istasyon, nakita namin ang parke. Malawak, may mga puno at sa malayo ay ang mga skyscrapers. Ibang-iba ang aura sa New York, mas maayos at mas buhay. Pagpasok sa parke, maraming nag-eehersisyo. Nagjo-jogging, nagbibisikleta at nagzuzumba. Umagang-umaga pero ang daming tao. May mga libreng exercise equipment din. Pull-up bar, sit-up, benches, maraming gumagamit lalo na ang mga matatanda lolo at lola. Isang lolo ang nagpo-pull up, 7 sunod-sunod na mangha kami. Libreng gamitin ang mga ito. Libre daw sabi sa sign. Gulat na sigaw ng mga kaibigan ko. Sa Amerika, kailangan mong magbayad sa gym para makapag-exercise. Ang mga public equipment ay madalas sira o delikado. Pero sa Pilipinas, naglagay ang gobyerno ng mga ganito para sa kalusugan ng mamamayan. May isang lola na nag-i-stretch. Nilapitan ko siya. "Excuse me po, araw-araw po kayo dito." Kahit hirap sa Ingles, sumagot siya gamit ang gestures na araw-araw para sa health. At nag-thumbs up siya ng nakangiti. Nang makita ko ang ngiti ni Lola, naintindihan ko kung bakit mukhang masigla ang mga matatanda sa Pilipinas. Inaalagaan sila ng bansa. May ligtas na parke at libreng pasilidad. Naalala ko ang lola ko na namatay noong isang taon sa New York. Mag-isa siya sa apartment na dulas noong winter at lumala ang sakit. Mahal ang pagpapa-ospital kaya hindi siya naagapan. Gusto niyang mag-park pero delikado ang mga parke sa New York kapag winter o kahit gabi. Kung sa ganitong bansa sana tumira ang lola ko, baka mas naging masaya siya. Naluha ako. Buong buhay na nagtrabaho ang lola ko pero malungkot ang kanyang pagtanda. Pero ang mga lola dito masaya at malusog. Ito ang tunay na maunlad na bansa, may malasakit sa mahihina. Naupo kami sa bench.
Maraming pamilya. Tatay na nagtuturo magbisikleta sa anak nanay na nagtutulak ng stroller. Mapayapang tanawin. May mga naglalakad ng aso. Lahat ay nakalish at may dalang plastic para sa dumi. Nakita ko ang isang lalaki na pinulot ang dumi ng aso niya. Sa New York, madalas iniiwan lang yon. Pero dito may disiplina at kusa ang mga tao. 2:00 ng hapon, pumunta kami sa isang sikat na bookstore sa BGC tulad ng Fully Booked. Sabi ni Miss Helen may espesyal daw dun. Pagpasok namin, nanlaki ang mata namin. Hindi lang ito basta tindahan ng libro. Ang disenyo, ilaw at ayos ng mga libro ay parang art gallery. Bookstore ba to? Tanong ng kaibigan ko. Pero ang gusto ipakita ni Miss Helen ay ang mga tao. Tingnan nyo ang paligid, bulong niya. Napansin ko na kahit weekday ng hapon, maraming nagbabasa. Mga nakasuit na empleyado na seryosong nagbabasa ng business books at nagtitake notes. Hindi ba sila nagtatrabaho? Tanong ng kaibigan ko. Paliwanag ni Miss Helen, siguro lunch break nila. Sa Pilipinas maraming tao ang ginagamit ang oras para matuto. Nagulat ako. Sa New York, ang lunch break ay para magkape o manigarilyo, pero dito nag-aaral sila. Mahalaga pala sa kanila ang pag-aaral. Bulong ko, tumango si ma'am. Oo, hindi tumitigil sa pagkatotoo ang mga tao dito kaya mabilis umunlad ang bansa. Hindi lang mga bata, pati matatanda ay nagbabasa. May mga estudyanteng gumagawa ng assignment or nag-aaral ng programming. Lahat ay nag-aaral. Sa Amerika, pagka-graduate, tapos na ang aral. Pero dito tuloy-tuloy ang growth. Ito ang tunay na itsura ng maunlad na bansa. Pumunta ako sa seksyon ng mga librong pambata at wika. Nakita ko ang mga libro sa pag-aaral ng Tagalog at baybayin. Ang ganda ng mga letra. Balang araw gusto kong maging matatas sa wikang ito. Nagkaroon ako ng layunin mag-aral ng Tagalog, mag-aral dito at dito magtrabaho. Isang oras kaming tumambay, mapayapa ang pakiramdam ko. Paglabas, tinanong kami ni Miss Helen, "Kumusta?" Sabi ng kaibigan ko, "Ma'am, alam ko na kung bakit maunlad sila. May kultura sila ng pag-aaral." Sumang-ayon ako. Sabi ni Ma'am, "Tama. Ang yaman ng bansa ay wala sa lupa kundi nasa tao. Namuhunan sila sa edukasyon." Tumatak iyon sa akin. Ang Amerika ay mayaman sa resources pero hirap ang mga tao. Dito pinapahalagahan ng tao. Sunod naming pinuntahan ang lugar ng mga kabataan parang poblasyon o Cubao Expo kung saan makikita ang sining at kultura. Pagkababa pa lang ramdam na ang enerhiya. Iba sa New York, may mga street performers, isang grupo ang sumasayaw sa kalsada. Ang galing nila, huminto kami at nanood. Ramdam ang passion. Pumalakpak kami ng malakas at naglagay ng pera sa sombrero nila. Ang galing ng street performance. Sabi ng kaibigan ko, may banda ring tumutugtog ng OPM at rock. Ang galing, sumabay kami sa tugtog. Pumunta kami sa parang bazaar o tiyanggi ng mga artist. May mga handmade accessories, damit at crafts. Huminto kami sa isang booth na nagbebenta ng hikaw na may disenyong katutubo, pero moderno. Sabi ng tindera, "Ako po ang gumawa niyan, pinagsama ko ang traditional at moderno." Ang ganda, bumili ang kaibigan ko. Sa kabilang booth may calligraphy ng baybayin, mga salitang pag-ibig, puligaya, pangarap. Namangha kami. Nakiusap ako, pwede po bang isulat niyo ang pangalan ko? Sure, Sophie ang pangalan mo, di ba? Kumuha siya ng brush at isinulat ang Sophie sa baybayin at nilagyan ng disenyong bulaklak. Ang ganda, itinago ko yun bilang kayamanan. Balang araw kapag marunong na ako magtagalog, babasahin ko ito ulit. Napadaan kami sa isang cafe na puno ng kabataan na may mga laptop. May nagdi-design, may nagsusulat. Ang cafe ay hindi lang tambayan kundi lugar ng paglikha. Naisip ko binibigyan ng bansang ito ng pagkakataon ang mga kabataan. Ang espasyo at kultura ay para sa pangarap nila. Gumabi na at lalong sumigla ang kalsada. Ang mga neon lights at musika ay nakakaengganyo. Gusto kong tumira dito, pangako ko sa sarili ko. Babalik ako bilang estudyante. Dumating ang huling araw. Kailangan na naming pumunta sa airport mamayang hapon. Ang bigat sa dibdib. Ang bilis ng araw. Pagkatapos mag-almusal, sabi ni Miss Helen, pupunta tayo sa Makati Greenbelt para sa huling shopping ng pasalubong. Nilakad namin mula hotel. Gusto kong namnamin ang huling sulyap sa Maynila. Ang sikat ng araw sa pagitan ng mga gusali, ang mga pumapasok sa trabaho, ang mga nagwawalis, simpleng umaga pero espesyal sa akin. Sa mall, ang daming tao. Pumunta ang mga kaibigan ko sa bilihan ng cosmetics. Sikat ang beauty products dito. Mababait ang staff. May lumapit sa akin, "Ma'am, parang dry po ang skin niyo. Try niyo po itong moisturizer na bagay sa klima ng Amerika.
Grabe inisip pa nila ang klima ng bansa ko, naantig ako sa malasakit. Ang dami kong binili. Tanghali na pumasok kami sa isang restaurant. Gusto ng mga kaibigan ko ng halo-halo at pagkaing Pinoy. Nang dumating ang order na mangha kami, makulay at maganda ang presentation, ang sarap, fresh ang lasa. Pagkatapos kumain, dumaan kami sa isang simbahan o chapel sa mall. Tahimik at banal, naupo kami sandali. Tinipon kami ni Miss Helen. Kumusta ang biyahe? Isa-isang sumagot ang mga kaibigan ko. Sobrang saya po. Hindi ko akalain na ganito kaganda ang Pilipinas, ligtas, malinis, mabait ang mga tao. Ako naman ang sumagot. Huminga ako ng malalim. Ma'am, wala po akong alam sa Pilipinas dati bukod sa mga artista. Pero ngayon ito na ang paborito kong bansa. Nanginginig ang boses ko. Babalik po ako. Gusto ko dito mag-aral at tumira. Tumango ang iba. Ngumiti si Ma'am. Natutuwa ako para sa inyo. Maraming matututunan sa bansang ito. Bumalik kami sa hotel ng 3 p.m. Aalis ang bus ng 4 p.m. Nag-impake na kami. Nakaupo ako sa kama habang nakatingin sa mga paper bag. Mga cosmetics, pasalubong, damit. Bawat isa ay may alaala. Pero mabigat ang loob ko. Aalis na ba talaga ako? Tumingin ako sa bintana. Ang asul na langit ng Maynila. Gusto kong maiwan. Bigla akong nagdesisyon. May isa pa akong gustong puntahan. Ang bookstore sa malapit. Gusto kong bumili ng libro para mag-aral ng Tagalog. Kumuha ako ng papel at ballpen. Sumulat ako ng liham kay Miss Helen. Dear Miss Helen, binago ng biyaheng ito ang buhay ko. Akala ko field trip lang. Pero itinuro nito sa akin kung anong mundo ang gusto ko. Ligtas, mabait, may kultura ng pag-aaral. Naisip ko ang gulo sa Amerika. Kung mapayapa lang sana tayo, magiging masaya rin ang mga Amerikano gaya ng mga Pilipino. Ma'am, gusto kong mag-aral sa Pilipinas. Kukumbinsihin ko ang parents ko. Gusto kong maging tulay ng Amerika at Pilipinas. Pupunta lang po ako saglit sa bookstore para bumili ng libro. Babalik ako agad. Huwag po kayong mag-alala. Sophie, iniwan ko ang liham sa mesa at tumakas ng tahimik. Sa bookstore, bumili ako ng ilang libro. Seryoso ako. Paglabas ko, naglakad ako pabalik bitbit ang mabigat na bag. Huminto ako sa tapat ng isang cafe. Nakita ko ang mga tao na nagkakape at nagkukwentuhan. Payapang buhay. Napabuntong hininga ako. Ganitong buhay ang gusto ko. Walang takot, simple at nangangarap. Pagtingin ko sa phone, 3:30 p.m. na kailangan ko nang bumalik. Pagpasok ko sa lobby, magulo na. Kausap ni Miss Helen ang staff. Nag-aalala ang lahat. Sophie, tumakbo si ma'am sa akin. Saan ka galing? Nag-aalala kami. Halo-halo ang takot at relief sa boses niya. Sorry po ma'am. Bumili lang po ako ng libro sa Tagalog. Pinakita ko ang libro. Lumambot ang mukha niya. Dapat nagsabi ka. Akala namin kung ano na nangyari. Sorry po talaga. Lumapit ang mga kaibigan ko. Akala namin nagtanan ka na kasama ang isang Pilipino. Biro nila pero halatang nag-alala. Sorry, gusto ko lang makita ang lugar sa huling pagkakataon. Iniabot ko ang sulat kay ma'am. Para sa inyo po ito. Tumango siya. Sumakay na kami sa bus. Habang umaalis ang bus, nakita ko ang Makati, ang Maynila na lumalayo. Paalam Maynila, bulong ko. Babalik ako, sa susunod mas matagal na. Pagdating sa Naya, ibang tao na ako kumpara nung dumating kami. Sumakay kami ng eroplano. Habang lumilit ang Pilipinas sa bintana, tumulo ang luha ko. Ayaw kong umalis, pero nangako ako, babalik ako bilang estudyante. Kinabukasan lumapag kami sa airport sa America JFK. Sinalubong kami ng kulay abong langit. Ibang-iba sa asul na langit ng Maynila. Sinalubong ako ni Mami. Sophie, welcome home! Niyakap ko siya, pero parang naninibago ako sa New York. Dati itong tahanan ko pero ngayon parang hindi na ako komportable. Sa sasakyan, kwento ng kwento ang mga kaibigan ko sa parents nila. Ma'am, grabe sa Pilipinas, dead safe maglakad ang babae kahit gabi. May 24 hours na lahat at sobrang linis ng train. Gulat na gulat ang mga magulang nila. Tinitigan ako ni Mami. Sophie, nagustuhan mo ba talaga? Oo, Mami, sobra pa sa inaasahan ko. Habang pauwi, nakita ko ang kalsada ng New York. Lumang gusali, maruming kalsada, mga taong nakasimangot. Bakit ang dilim? Bakit ang dumi? Bakit walang ngiti ang mga tao? Kinumpara ko ito sa Pilipinas. Pagdating sa bahay, inilabas ko ang mga pasalubong. Ano mga to? Tanong ni Mami. Regalo ko sa'yo cosmetics galing Pilipinas. Umupo ako sa kama at tiningnan si Mami. Mami, gusto kong mag-aral sa Pilipinas. Natigilan siya. Ano, gusto mong mag-college doon? Oo, alam ko ang sinasabi niyo pero seryoso ako.
Sa Pilipinas ko gustong buuin ang future ko. Nang gabing iyon nagkaroon ng family meeting. Sinabi ko kay daddy at mommy ang lahat. Ang kaligtasan ng sistema ang kultura ng pag-aaral. Seryosong nakinig si daddy. Sophie, naintindihan ko na maganda dun pero Amerikano ka, ito ang bansa mo. Alam ko dad, pero narealize ko hindi yaman o kapangyarihan ang nagpapasaya sa tao kundi kapayapaan at kalayaan mula sa takot. Nag-isip si daddy, sige, mag-aral ka muna ng Tagalog. Pagkalipas ng isang taon, mag-usap tayo ulit. Kapag hindi nagbago ang isip mo, tutulungan kita. Naluha ako. Thank you, daddy! Mula noon nag-aral ako ng Tagalog araw-araw at may nangyaring malaki sa school. Isang linggo pagka-uwi nag-post ang mga kaibigan ko ng videos nila sa Pilipinas. Gumawa rin ako ng video. 48 hours na bumago sa buhay ko. Pinakita ko ang mga babaeng kumakain ng payapa sa gabi, ang mga lola sa parke, ang internet sa tren. Nag-viral ito, 300,000 views agad. Ang daming comments. Hindi ko alam na ganyan kaganda sa Pilipinas nung bakit hindi ganito sa Amerika. Naging usap-usapan sa buong Amerika ang Pilipinas. Humili nga ang school ng special lecture kay Miss Helen. Sa auditorium, nagkwento si Miss Helen tungkol sa efficiency, disiplina at hospitality ng Pilipinas. Isang biyahe lang nagbago na ang buhay ng mga bata. Pagkatapos nilapitan ko siya, "Ma'am, nag-aaral na po ako ng Tagalog." Ngumiti siya, "Nabasa ko ang sulat mo, Sophia, nakaka-proud." Ilang araw ang lumipas, may dumating na sulat mula sa US Department of Education, Benchmarking of Philippine Educational and Urban Infrastructure. Gagayahin daw ng Amerika ang sistema ng Pilipinas, nagpalakpakan ang mga estudyante. Ang aming field trip ay naka-impluwensya sa gobyerno. Nagkaroon ng Philippine Culture Week sa school. Kumain kami ng adobo, nanood ng pelikulang Pilipino at nagkaroon ng Tagalog Club. Ako ang naging presidente. Lumipas ang ilang buwan. Tinawag ako ng parents ko. May pinakitang brochure si Daddy. University of the Philippines, UP Ateneo Lasali. Nag-research ako. Pwede kang pumasok basta pumasa ka sa exam. Nanginig ang kamay ko. Dad, akala ko sa isang taon pa. Nakita ko kung gaano ka kasipag mag-aral ng Tagalog araw-araw. Umiyak ako sa tuwa. Hinawakan ni Mami ang kamay ko. Napanood ko ang video mo tungkol sa mga lola sa parke. Kung sa ganung bansa tumira ang lola mo, baka mas humaba ang buhay niya. Naintindihan na rin ni Mami. Ang Pilipinas ay bansang may malasakit. Ilang buwan pa nagtalumpati ako sa event ng Philippine Embassy sa Amerika. Ako si Sophie. Ang 48 oras ko sa Pilipinas ang bumago sa buhay ko. Nakita ko ang tunay na maunlad na lipunan, ligtas, may malasakit at patuloy na natututo. Nagpalakpakan ang lahat. Nilapitan na ako ng ambasador. "Oh, salamat sa pagmamahal sa Pilipinas." Ako po ang dapat magpasalamat. Binigyan ako ng Pilipinas ng bagong buhay. Ngayon nakatingin ako sa bintana ng kwarto ko sa New York. Pero ang puso ko ay nasa Maynila na. Ilang buwan na lang sasakay na ako ng eroplano pabalik. Hindi na bilang turista kundi bilang estudyante sa universidad para buuin ang aking kinabukasan. Ano sa tingin niyo ang kwento ng mga Amerikanong estudyante at ang kanilang 48 oras sa Pilipinas? Ang nakita nila ay hindi lang magagandang tanawin, kundi ang kaligtasan, kabaitan at pag-asa sa araw-araw. Ang mga bagay na normal sa atin ay pangarap pala ng iba. Iyan ang tunay na yaman ng Pilipinas. Hindi lang ekonomiya kundi ang puso ng bawat Pilipino. Kung nagustuhan niyo ang kwento, please subscribe and like. Ito ang Special Philippines, naghahatid ng mga kwentong aantig sa puso niyo. Salamat po!